Tila nawalan ata ng signal ang mga mainstream media at ni isa sa mga ito ay hindi ibinalita ang nangyayaring malawakang prayer rally sa Davao kahapon. Tanong ng mga netizens ay anong meron sa mga network na ito dahil hindi nila binalita ang pinakamalaking rally na nagaganap na pinangungunahan ng mga Duterte at lantaran pa ang pagkondina sa kasalukuyang administrasyong Marcos. Hindi ba daw interesado ang mga mainstream kung bakit ganito karami ang mga dumalo upang pakinggan lamang ang mga sasabihin ng mga Duterte at ng mga sumusuportang politiko dito? Naku po, totoo kaya ang balibalitang hawak na sa leeg ng administrasyong ito ang mga taga-mainstream media? Ano ang masasabi nyo? So, yung 100K, hindi talaga ako naniniwala do'n. There is no point, okay? There is no point na para ilagay natin na 100K or expected the participant, 100K, ganito, ganyan. Alam niyo sa totoo lang, it doesn't really matter kung aabot yan ng 10K, aabot yan kung 6,000 lang yan, kung 5,000 lang yan, o kung 100 lang yan. Kasi marami namang mga factors yan eh. Maraming mga factors. Yung iba hindi makapunta dahil may dahilan, kagaya ni Banat Bay, nasa Japan, meron siyang kumbaga business, 'di ba? But hindi ibig sabihin na kapag hindi sila pumunta or kapag kokonti yung pumunta, dun yung basihan yung mga sumusuporta diyan sa maisog na 'yan. Actually, marami yung mga silent supporters natin na magugulat ka na lamang na galit na sa administrasyon. Kaya first sa akin hindi basehan 'yan na kasi meron ding lumabas 'no, may lumabas na doon sa mga trolls ano. Meron silang pinakita na, ito daw, hindi wala 6,500 lang naman, 6,000 lang naman yung tapos may pinakita nila yung picture 'no, pinakita nila yung picture, yung drone shot, hindi raw karamihan. Sabihin na nating hindi karamihan, okey? Sabihin nating, 6,000, 5,000 o kahit 1,000, so what? Ang importante diyan yung totoo, yung katotohanan. Kahit 1,000 ang dumalo diyan sa maisog, kahit 100, kahit isa lang ang dumalo diyan, hindi ibig sabihin na yan na ang basehan ng mga sumusuporta sa mga Duterte. Tumingin kayo sa paligid ninyo at magtanong-tanong kayo, halos lahat, okay? 7, 8 out of 10 and every 10 Filipinos ayaw na sa administrasyong ito. Yung mga nakikita ninyo na mga nagko-comment na mga pro-administration, yung mga ganito ganyan, yung iba diyan mga dummy account. Yung iba diyan na hindi na lang nagsasalita nung panahon nung kampanya, ang ingay-ingay, hindi ba proof na 'yun na nagising yung tao na hindi na niya kailangan magsalita? Just like for example, si Attorney Vic Rodriguez, 'di ba nagising na siya, nabudol siya, pero hindi ibig sabihin na kailangan niyang mag-all out na magsabi. O, itong mga kasamahan natin ngayon na nagigising, sila Attorney Glenn Chong, nung una nga hindi pa nagsasalita, 'di ba? So, hindi ibig sabihin na kapag konti lang, ganito. Hindi po issue 'yan. Dahil marami yung mga silent majority ang talagang ayaw na sa gobyerno. Sa mga family circles ko, mga ano na dati, alam mo yun, kahit hindi mo tanungin, ramdam mo na talagang nabubwisit na talaga sila sa gobyerno. Alright? So it doesn't really matter. Ako, kung ako yung mag-aano diyan, magtatansya kung ilan yung pumunta kagabi. Marami din naman. Okay, marami din naman, siguro nasa less than 10K. Okay, that's reality. Less than 10K. Pero inuulit ko, alright, inuulit ko, hindi po 'yan ang basihan kung gaano karami ang galit na sa gobyerno. Maraming mga factors, for example, yung iba walang ticket na pambili, pumunta diyan. Yung iba, kahit taga Davao sila, kahit taga Tagum sila, malaki din yung Tagum, walang pamasaheng pumunta diyan. Pero deep inside, sumusuporta sila kay Duterte or sa ating laban na ito. Right? Yung iba, syempre, alam nyo na, nakita ninyo, di ba?
Like for example, bago mangyari itong maisog na ito, lumabas yung kaliwa't kanang mga assumptions na, pinasara yung airport, ah, yung brownout, ano pa ba yung pinasara yung airport tapos magkakaroon ng checkpoint na hindi palalampasin yung mga tao. Alam nyo, at some point sasabihin nila hindi totoo yun, at some point puwedeng totoo yun, okey? Puwedeng totoo yun. Kaya lang maganda yung ginagawa natin na nag-iingay tayo. Dahil kumbaga parang inunahan natin yung kanilang plano, dahil siyempre puwede naman talaga nilang gawin yun, eh. Ipasara yung airport, titignan nila kung may reaksyon yung taong bayan, ba-brownout nila, 'di ba? No, supposed to be yung brownout na 'yan, I think hanggang 5 PM or the whole day. Pero dahil nag-ingay po ang taong bayan, bumalik yung ilaw bago pa mag-start yung event. 'Di ba? So yung airport nirasonan nila na, eto dahil everyday naman talaga nagsasara yung airport mga 2 hours kasi for maintenance. We don't know kung, talaga nga bang everyday yan or whatever, ganito ganyan. Pero ang point dito is dahil nag-iingay tayo, may tulong yung ingay natin. Okey, mayroon pang pangbomba, tama, may mga ganyan. Sa pamasahe pa lang kasi mahal ng pamasahe, tama, tama. Grabe ang daming tao parang kampanya ngayon. Marami, actually marami yung tao na 'yan. Halimbawa sabihin na natin okey, 8,000, 7,000 o kahit sabihin natin 1,000 para matuwa sila, sige 1,000 na lang ang dumalo hindi 100K. 1,000 yung nandun kagabi. Yung 1,000 na tao na 'yan, example lang, kasi hindi naman natin alam kung 1,000 talaga, eh, para matuwa sila. Yung 1,000 na 'yan, for example, may mga pamilya yung mga 'yan. May mga friends yung mga 'yan, okey? May mga tropa yung mga 'yan. So yung 1,000 na 'yan, duplicate, triplete, quadruple kung kasi imo-multiply mo pa 'yan. Maybe yung 1,000 na 'yan is just the representatives of those libo-libo na sumusuporta sa laban ng maisog na ito. Yun yung ang ano natin diyan, hindi ibig sabihin na kung sino yung nandiyan, yun na yun. Yung iba namahalan sa pamasahe o sasabihin, "O kuya ikaw na nga lang pumunta dun, represent mo yung pamilya natin. O, tropa ikaw ng pumunta, sponsoran ka namin ganito." Kasi hindi naman po puwede. Ako kung nasa Pilipinas lang ako, 'di pumunta rin ako, 'di ba? So may mga factors lang, yung iba nasa abroad, hindi makapunta, pero gustong-gustong pumunta just to show support. 'Di ba ba't kailangan pa ni Banat Bay na mag-explain na, "Ay pasensya na kayo, gusto ko man pumunta diyan pero meron akong business." The mere fact na nag-e-explain siya na hindi siya makapunta, ibig sabihin andun yung show support pero hindi siya makapunta. But -1 yun, -1 siya doon sa bilang sana nung mga nandun to show support. So marami tayong factors kung bakit he hindi ma-reach yung sinasabing expected na 100K. Okay, so yun lang yun. Siyempre, yan nga yung ano, yung seating capacity niya 3K, na agad yung open field pa sobrang laki nun. Exactly, pinakita nila yung picture, yung drone shot, yung mga tao yung kalaban o yung sila, yung mga troll. May pinakita sila, ito, yan pala yung marami. Kita niyo naman ang laki nung ano, yung field. The yu Parang ano yan, kumbaga sa engineering 'di ba may calculations is iniiskwala ng mga engineer yung mga ganito, iniiskwala nila kung gaano kalaki yung area, tapos titignan nila kung ilan yung capacity, so ima-match mo, 'di ba ima-match mo, kung yung area tapos yung tao kahapon inilagay mo diyan sa maliit na area, tapos i-drone shot mo, kitang-kita mo, ba ang dami. So, meron yung ratio and proportion yan kung ano yung area, kung ilan yung taong nandun. Kung naman ang laki-laki ng area tapos ilagay mo yung 3,000 dun, yung area na yan pang 75,000 na area, talaga makikita mo napakakonti, 'di ba? Pero kung yung tao 3,000
tapos ilagay mo sa area na pang 5,000 or 7,000, makikita mo full pack siya. So, yun.